Good morning po sa atin lahat. Yan. Hindi ko alam kung sabi sige po. Ako po nagpapasalamat at narito tayo muli. Salamat sa ating Diyos na buhay dahil naniniwala po ko siya ang nagdala sa ating Panginoon sa lugar na ito upang patuloy natin siyang purihin, sambahin sa Espiritu at katotohanan. Amen? Kaya kailangan lagi tayo may kagalakan. Amen? Kasi huwag tayo lagi malungkot. Mahirap yung lagi malungkot. Nagiging parang ang kunanan natin lagi parang may problema. Amen? Kaya sa buhay ng mga Kristiyano, dapat lagi tayong masaya. Amen? O, sabihin niyo muna, God is good! All the time! Yan, buhay. Di ba? Buhay ang iglesia. Amen? Yan. Tayo po ay dadako na sa ating po pag-aaralan sa umagang ito, no? At gaya po na nasabi nung nakarang linggo, no, ang topic, napansin ko ang lahat ng topic, no, na ating pinag-aralan ng mga nakarang linggo ay tungkol sa pag-ibig. Amen? Natatandaan niyo po ba yun? Simula kay Ate Jelly, kanino pa? Kay Sister Retchie, kay Brother Andrew, tapos kay Pastor Jeffrey. Puro pag-ibig, no? At napakasarap naman talaga damahin ang pag-ibig ng Diyos. Amen? Kaya kung nasa atin po ang pag-ibig ng Diyos, palagay ko, lagi tayong masaya kahit anumang sitwasyon na ating buhay. Amen? Basta nasa ating puso ang pag-ibig ng Diyos. Kaya dapat naman natin suklian yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Amen? Kung tayo po ay iniibig ng Diyos, at alam na po natin yan, dapat iniibig din natin siya. Amen? Yun po ang dapat na maging bahagi po natin sa ating Diyos na buhay na umiibig po sa atin. No? Ngayon, ang ating po pag-aaralan, ito po ay wala rin pong pagkakaiba to, no? Halos parehas din. Ang tinuro nila Sister Jelly, nila Sister Retchie, sina Pastor Jeff at si Brother Andrew. Ito po ay tungkol din sa pag-ibig. Ano po? Pag-ibig po. Ngayon, ang tatalakay po natin, ito po yung may kinalaman doon sa dalawang pinakamahalagang utos sa kautusan. Alam niyo po ba yun? Yung pinakamahalagang utos sa kautusan. Alam naman po natin na napakaraming nakalagay na utos sa Bible. Amen? Pero ito pag-aaralan natin, ito ang pinakamahalagang utos sa lahat ng kautusan. Sa bagay nyo kaya, ano kaya yun? Ito po yung ibigin mo ang iyong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong lakas at buong pag-iisip at ang ibigin mo yung kapwa gaya ng iyong sarili. Yan po ang ating pag-aaralan sa umagang ito. Kaya ang pamagat po ng ating pag-aaralan sa umagang ito po ay ibigin mo ang iyong Diyos, ibigin mo ang iyong kapwa. No? Magkasama po yung dalawang yan. Ibigin mo ang iyong Diyos, ibigin mo ang iyong kapwa. Ngayon, ang ating teksto ay makikita po natin sa Matthew chapter 22, verse 34 hanggang 40, Marcos chapter 12, verse 28 hanggang 31, Lucas chapter 10, verse 25 hanggang 28. Bali, tatlong chapter po, tatlong pambabasahin natin. Dito po natin makita kung paano tayo inuutusan ng ating Panginoon Jesucristo tungkol sa pag-ibig natin sa ating Diyos. Na po? Ngayon, bago po natin talakayin po ang ating pag-aaral sa gabi ito, samahan niyo muna ako sa isang maiksing panalangin. Pampaalis ng kaba ng loob. Tayo pa yung panalangin? Yes, Lord God. Purihin ka, O Diyos, aming Ama, na dakilat na kapahin sa lahat. Tunay nga po, Panginoon, wagas ang inyong pag-ibig sa amin. Kaya patuloy ka namin pinasasalamatan. Dahil alam po namin, Panginoon, na muli niyo kaming binigyan ng pagkakataon sa umagang ito upang maipadama po namin sa iyo yung walang pag-ibig na inukol niyo po sa amin. Kaya sa mga God, amin po ipinagkakatiwala sa iyo ang aming pong gagawin pag-aaral na ipong banal na salita bilang ipong amalingkod na ipong gagamitin. Humingi po ako lang sa iyo, Lugad, ng ang patnubay at gabay upang may pahayag ko po, Lugad, ang buong katotohanan ng ipong banal na salita. Lugad, samahan niyo po ako at inahin ko na pong ganap yung gawin sa umaga ito ay tagumpay sa pangalan ng Kristo Jesus. At lahat ay magsabi ng Amen! Yan po. Bigay po, buksan po natin ang ating mga dalang Bible sa Matthew chapter 20, verse 34.
20, verse 34 hanggang 40. Unahin po muna natin ito bago susunod po natin yung Mark chapter 12, verse 28 hanggang 31 at pagkatapos yung Lucas chapter 10, verse 25, 28. Halos iisa rin po naman ang sinasabi dito. Kaya nga lang gusto lang natin maisip, hindi lamang isang verse sinabi itong ibigin natin. Ito po ang nakita ko, hindi lamang ang ating Panginoon Hesus Kristo ang nagtuturo ito, maging sina Santiago, si Lucas at si Pablo, itinuturo din po ito tungkol sa pag-ibig na dapat nating ibigay sa ating Diyos na buhay. Sige po. Matthew chapter 20, verse 34 hanggang 40. Nagtitipon-tipon ang mga Pariseyo. Pag sinabi pong Pariseyo, sila yung mahigpit na sumusunod sa kautusan ng Diyos. At sila po ang tagapagpaliwanag sa mga kautusan ni Moises. Kaya kung titignan po natin, sa background po ng Pariseyo, matatalino po sila. Alam nila ang kautusan. Alam nila. O, ang sabi rito, nagtitipon-tipon ang mga Pariseo at nabalitaan nilang napatahimik ni Jesus ang mga Saduceo. Pag sinabi po Saduceo, sila yung grupo ng mga Hudyo na kilalang-kilala noong panahon ng ating pong Panginoong Kristo. Sila rin po ay matatalinong mga tao na lalo na sa mga kautusan na nila Moises at ng ating Panginoong, ng ating Diyos. Ang sabi nito, at isa sa kanila, isang dalubhasa sa kautusan ang tanong kay Jesus upang subukan ito. Guro, ano po ang pinakamahalagang utos sa kautusan? Ang tanong niya, nagtatanga-tangahan no? Palibay, sila naman yung matatalino ka sa kautusan. Pero ang tanong, Guro, ano po ang pinakamahalagang utos sa kautusan? Verse 37, Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. At ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Sa dalawang ito, nakasalalay ang buong kautusan ni Moises at ang mga turo ng propeta. Marcos chapter 12, buksan po natin. Marcos chapter 12, verse 28 hanggang 31. Ang kailang pagtatalo ay rinig ng isa sa mga tagapagturo ng kautusan na naroroon. Nakita niyang mahuhusay ang pagkasagot ni Jesus sa mga taga-Saduceo. Kaya naman, siya ay lumapit upang magtanong, alin po ang pinakamahalagang utos? Ngayon, sumagot si Jesus, ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan mo, Israel, ang Panginoon natin Diyos ang tanging Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, ng buong pag-iisip at ng buong lakas. Sa sumunod, ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Wala nang ibang hihigit pa sa mga ito. Ngayon, dumako po tayo sa Lucas chapter 10. Lucas chapter 10, verse 25 hanggang 28. May iskriba. Ito, iskriba naman, ito po yung mga dalubhasa. Dalubhasa sa mga banal na kautasan ng mga Hudyo. Dalubhasa yan sa mga kautusan. Kaya sabi niya, may iskribang lumapit kay Jesus upang siya ay subukin. Ito sabi niya, Guro, ano ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Ngayon, sumagot si Jesus, ano ang nakasulat sa kautusan? Ano ang nakasulat sa kautusan? Ano ang mababasa mo roon? Tumugon ang iskriba. Tumugon siya at ang sabi, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, ng buong lakas, ng buong pag-iisip, at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong pag-ibig sa iyong sarili. Tama ang sagot ni Jesus. Gawin mo yan at maliligtas ka. Meron pong dalawang bunga po. Nabasa po natin doon, hindi nyo natin napansin, na meron pong dalawang mahalagang, sabi nga, bunga na nilaan ang ating Diyos sa lahat ng mga umiibig sa ating Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip, buong kaluluwa at buong lakas. At yung sa lahat ng umiibig sa ating kapwa, gaya ng pag-ibig natin sa ating sarili.
No, malalaman po natin, maaaring hindi nyo lang napansin doon sa ating mga binasa na meron dalawang mahalagang bagay na ilaan ang Diyos sa lahat ng mga umiibig sa ating kapwa at sa Kanya. Yan po. Ngayon, ang pag-aaralan po natin sa umagang ito ay iikot po sa dalawang katanungan. Dalawang katanungan. Ang unang tanong, paano mo may papahayag o maipapakita ang iyong pag-ibig sa iyong Diyos? At ang pangalawang tanong, paano mo maipapakita ang iyong pag-ibig sa iyong kapwa? Diyan po ikot yung ating pag-aaralan sa dalawang tanong na yan. Ngayon, bago po tayo tuluyan dumako sa ating pag-aaralan, sino sa inyo nakakaalam ng vital sign? Yan, si Jelly alam na namin kasi nurse yan eh. Vital sign. So, ngayon, ang vital sign, ito po sa aking pagkaintindi, ay mahalaga sa pagtuklas ng karamdaman. So po, ang vital sign, yan po ay mahalaga sa pagtuklas ng karamdaman. Ngayon, ang vital sign, may 4 na uri. May 4 na uri po ang vital sign. Una, yung BP, hindi po yung blood pressure, oh. BP. BP, hindi po yung atag dito, yung boyfriend, ha? Kundi blood pressure. Ang pangalawa ay ang respiratory. At ang pangatlo ay yung pagpupulso. At ang pang-4 ay yung temperatura. Ngayon, malaga po sa vital sign, sa halip na tanungin ng pasyente tungkol sa kanyang karamdaman. Ngayon, malaga rin po ang physical examination o ang thermometer sa pagpapaalam ng senyales ng karamdaman. Ngayon, ito po, ang tao po ay may 3 bahagi. Amen? May 3 bahagi po ang tao. Katawan, kaluluwa, at ang espiritu. Ngayon, kaya hindi lamang po ang katawan ng tao ang nakakaranas ng karamdaman. Maging ang ating espiritu ay nakakaranas din po ng karamdaman. Amen? Yun. Ano po ang vital sign kapag may karamdaman ang ating pong espiritu? Yun. Kapag may karamdaman po ang ating espiritu, ang vital sign niya ay ito po. Ang ating buhay espiritual ay nadadamay. Nadadamay po ang ating espiritual na buhay. Kapag may karamdaman ang ating pong espiritu. Hindi lamang yun. Ang ating magandang relation sa ating Diyos, nagkakaroon din ng depekto o naapektuhan din. At maging ang ating pag-ibig at pananampalataya ay apektado rin kapag ang ating espiritu ay may karamdaman. Ngayon, paano natin masusukat po kung okay ang vital sign ng ating pong espiritu? Masusukat po natin ang vital sign ng ating espiritu kapag iniibig natin ang ating Diyos at ang ating kapwa. At kung gaano kalaki ang pag-ibig natin sa ating Diyos at sa ating kapwa. Diyan natin malalaman kung okay ang vital sign ng ating pong espiritu. Kaya mahalagang maging totoo po sa ating buhay ang pag-ibig natin sa ating Diyos at sa ating kapwa upang manatiling okay ang vital sign ng ating pong espiritu. Ngayon, at kung nais po nating manatiling okay ang vital sign ng ating espiritu, kailangan ang pag-ibig natin sa ating Diyos at sa ating kapwa ay nanggagaling saan? Sa ating puso, hindi sa bibig lamang. Amen? Kaya ang pag-ibig po natin sa ating Diyos at sa ating kapwa, hindi lamang nanggagaling sa bibig. Yun, tingnan po natin sinasabi sa Matthew chapter 15, verse 8. Ang sabi po dyan, Matthew chapter 15, verse 8. Ang paggalang sa akin ng bayang ito ay pakinuwari lang, sapagkat sa bibig at hindi sa puso lang gagaling. No? Kahit ang ating Panginoon Jesus to, medyo siya nagdaramdam, no? Sa sinabi niya ito, kasi sabi niya, ang bayang ito ay pakinuwari lamang, sapagkat sa bibig, hindi sa puso lang gagaling. No po? Pero sa atin po, dapat, ang pag-ibig po natin sa ating Diyos at sa ating kapwa, nanggagaling sa ating puso. Amen? Nanggagaling po sa ating puso. Yan. Ngayon, dadako po tayo doon sa aking dalawang katanungan. Yung kung paano natin may papahayag o may papakita
yung pag-ibig natin sa ating Diyos at kung paano natin may ipapakita yung pag-ibig natin sa ating kapwa. Na po, ngayon, uunahin ko muna yung tungkol po sa pag-ibig natin sa ating Diyos. Na po, ngayon, ito ang tanong ko para sa ating Diyos. Ang tanong ko, paano natin may papahayag o may papakita ang pag-ibig natin sa ating Diyos? Ngayon, may mga paraan. May mga paraan tayong dapat gawin. Na po, upang maipahayag po natin, maipakita, o maipadama ang pag-ibig natin sa ating Diyos. Ito po ang unang paraan. Ang unang paraan kung paano natin maipapakita, maipahayag ang pag-ibig natin sa Diyos, kapag iniibig natin siya ng buong katapatan. Doon po natin mapapatunayan na talagang iniibig natin ang Diyos. Ng buong puso, buong lakas, buong pag-isip at lakas. Kung ang pag-ibig natin sa Kanya ay buong katapatan. Deuteronomy, chapter 30, verse 6. Yan. Sabi po dyan, babaguhin niya at linisin ang inyong puso at gayon din ang inyong mga anak upang ibigin niyo siya ng buong katapatan, sa gayon, mabubuhay kayo ng matagal. Ngayon, nais ng ating Diyos na ibigin po natin siya ng buong katapatan. Ngayon, ano po ang dapat natin gawin upang magawa po natin ibigin ang ating Diyos ng buong katapatan? Ngayon, ito po ang dapat natin gawin upang magawa po natin na ibigin ang ating Diyos ng buong katapatan. Kailangan palaging bago at malinis ang ating puso. Kapag palagi pong bago at malinis ang ating puso, magagawa nating ibigin ang ating Diyos ng buong puso, kaluluwa, buong lakas at buong pag-iisip. At kapag iniibig po natin ang ating Diyos ng buong puso, kaluluwa, lakas at pag-iisip, at mabubuhay po tayo ng matagal. Amen? Gusto niyo bang mabuhay ng matagal? Taas ang kamay na gusto mabuhay ng matagal. Ano pa dapat natin gawin? Ibigin po natin ang ating Diyos ng buong kaluluwa, buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip at ng buong lakas. Ayan. Ngayon, ito po ang pangalawa. Ang pangalawang pamamaraan kung paano natin magagawa, ipahayag o may pakita yung pagmamahal po natin sa ating Diyos. Kung tayo po ay may malinis na budhi. Ayan. Kung tayo po ay may malinis na budhi. 1 Timothy, chapter 1, verse 5. 1 Timothy, chapter 1, verse 5. Ang layunin ng tagubiling ito ay upang magkaroon kayo ng pag-ibig na nagmumula sa pusong dalisay, malinis na budi, at tapat na pananampalataya. Ngayon, ang pinakalayunin po ng tagubilin ay upang lumago ang mga mananampalataya sa pag-ibig sa Diyos. Ngayon, lalago po ang ating pag-ibig sa ating Diyos kapag tayo po ay may malinis na budi. Kailangan talaga po sa pag-ibig sa Diyos, tayo po ay may malinis na budi. Kung hindi malinis po ang ating budi sa pag-ibig natin sa ating Diyos, ang ating pag-ibig sa ating Diyos, yan po ay unti-unting matutuyo. Gusto niyo ba matuyo ang pag-ibig niyo sa ating Diyos? Walang may gusto yun, di po ba? Ang gusto po natin, talagang buong puso natin siya iniibig. Ngayon, mahalaga po. Ito po, halimbawa ko lang po, sa human relationship. Ito, mahalaga po sa magnobyo. Na alam nila sa isa na meron silang malinis na budi bago sila ikasal. Di ba? Bakit? Bakit po? Kundi, ang mangyayari, magkakaroon ng problema ang kanilang pagsasama. Kaya kailangan sa magnobyo, meron silang, alam nila sa isa't isa na meron silang magandang budi, malinis na budi, upang maging maganda ang kanilang pong pagsasama. Hindi po sa mag-asawa. Bagyan po natin ng halimbawa ang mag-asawa. Sa mag-asawa, dapat alam nila sa isa't isa na may malinis silang budi o konsensya upang maging maganda ang kanilang pagsasama. Kung hindi, matutuyo ang kanilang pag-ibig. Ganyan din po tayo. Dapat alam din po natin na tayo po ay may malinis na budi, upang maibig po natin ang ating Diyos ng buong puso, buong lakas, buong kaluluwa, buong pag-isip, at hindi upang matuyo ang ating pag-ibig sa Kanya.
Kailangan tayo po may mayroong malinis na buddhi. Kaya mahalagang alam po natin na may malinis tayong buddhi upang ang pag-ibig natin sa Diyos ay tumagal at manatili. Amen? Ito po. Yung pangatlo, ito po ang pangatlong paraan. Kung paano po natin may papahayag o may papadama ang ating pag-ibig sa Diyos kapag ang pag-ibig po natin ay nakasentro sa pag-ibig ng Diyos. Yan po ang pangatlo. Ito po. Kapag ang pag-ibig po natin ay nakasentro sa pag-ibig ng Diyos. Pakinggan po natin ang sinasabi sa Deuteronomy chapter 6, verse 4 hanggang 8. Deuteronomy. Tignan po natin. Sabi dito, pakinggan mo, Israel. Medyo papalitan ko lang. Yung Israel, gagawin kong CSF. Pwede po ba yun, Ate Richie? Ha? Yung Israel, papalitan ko ng CSF. Ito po ang sinasabi. Pakinggan mo, taga CSF. Ibigin si Yahweh ang ating Diyos. Amen? Naniniwala po ba tayo? Si Yahweh ang ating Diyos? Yan. Verse 5. Ano po dapat natin gawin sa ating Diyos? Ibigin niyo siya ng buong puso, kaluluwa, at lakas. Ang mga utos niya ay dapat niyong itanim saan? Sa inyong puso. Ituro niyo ito sa inyong mga anak, pag-aralan niyo ito sa inyong mga tahanan, sa inyong paglalakbay, sa inyong pagtulog sa gabi, at sa inyong paggising sa umaga. Ipulupot ninyo ito sa inyong mga kamay bilang tanda at itali sa inyong mga noo. Verse 9, isulat sa mga hamba ng pintuan ng inyong bahay at mga trangkahan. Ngayon, ano po ang pinakamahalagang utos na kailangan nating itanim sa ating puso? Ano po ang pinakamahalagang utos na dapat po nating itanim sa ating puso? Ang pinakamahalagang utos na dapat po nating itanim sa ating puso ay yung pag-ibig natin sa ating Diyos. Amen po ba? No, ang ibigin po ang ating Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip, at ng buong lakas. Kaya mahalaga pong nakatanim sa ating puso ang pag-ibig ng Diyos. Kapag nakatanim po sa ating puso ang pag-ibig ng Diyos, ang pag-ibig natin po ay nakasentro sa pag-ibig ng Diyos. Amen po ba? Nakasentro po ang pag-ibig natin sa ating Diyos kapag iniibig po natin siya ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip, at ng buong lakas. At kapag ang pag-ibig natin po ay nakasentro sa pag-ibig ng Diyos, makakapamuhay tayo ng karapat-dapat at kalulugod sa ating Diyos, magiging masagana tayo sa lahat ng uri ng mabubuting gawa, at higit sa lahat lalawak ang pagkilala natin sa ating Diyos. Ngayon, tingnan po natin ang Colossians chapter 1 verse 10. Colossians chapter 1 verse 10. Ang sabi po dyan, sa gayon, makapamuhay tayo ng karapat-dapat at kalugod-lugod sa Diyos, sasagana sa lahat ng mabuting gawa at lalawak ang pagkikilala sa ating Diyos. Yan. Yan. Ano po ang dapat natin gawin upang maging sentro ng pag-ibig natin ang pag-ibig ng Diyos? Ito po ang dapat natin gawin. Alisin po natin ang lahat ng mga bagay na makakahadang sa pag-ibig natin sa ating Diyos. Tayo po na po ang nakakaalam yan kung ano ang mga bagay na maaaring makahadang sa pag-ibig po natin sa ating Diyos. Ang pangalawa, dapat siya lamang ang ating iibigin ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas at ng buong pag-iisip. Yon, pakinggan po natin ang sinasabi ng ating Diyos sa Exodus chapter 20, verse 3 hanggang 6. Exodus chapter 20, verse 3 hanggang 6. Huwag kayong magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Yun po ang nais ng Diyos. Huwag tayong magkaroon ng ibang Diyos maliban sa Kanya. Ngayon, huwag kayong magkakaroon ng Diyos-Diyosan o kaya'y larawan o ribulto ng anumang nilalang nang nasa himpapawid, nasa lupa o nasa tubig.
huwag kayong yuyukod o maglilingkod sa aliman sa mga Diyos-Diyosan, sapagkat akong si Yahweh ay mapanibuguin. Yan po nakita, ang Diyos po natin ay mapanibuguin. Ngayon, sabi niya, parurusahan ko ang lahat ng aayaw sa akin, pati ang kanilang anak hanggang sa ika-4 na saling lahi. Subalit, ang lahat ng umiibig sa akin ay pagpapalain ko hanggang sa kanilang kaapu-apuhan. May pangako, ano po ba ngayon? Malinaw po sa mga talatang aking binasa na ang nais ng Diyos, siya lamang ang ating iibigin ng buong puso, buong kaluluwa, buong lakas at ng buong pag-isip. Ayaw niya. Ayaw niya na may kaagaw sa pag-ibig natin sa Kanya. Amen? Ayaw niya. Bakit po? Dahil nga ang Diyos natin ay mapanibiguin, soloso, mainggitin. Ayaw ng Diyos yun. Ang gusto niya siya lamang. Magagawa po ba natin yun? Naibigin ng buong puso, buong kaluluwa, buong lakas at ng buong pag-iisip. Dapat ginagawa po natin yun. Amen? Dapat po natin gawin yan. Dapat tandaan po natin, ang Diyos po ay mapanibuguin. Ayaw niya na mayroon po siyang kaagaw sa pag-ibig natin sa Kanya. Yan. Sino po sa inyo ang totoong umiibig sa Diyos? Taas po ang kamay. Lahat po tayo, naniwala ko na lahat po tayo ay totoong umiibig sa ating Diyos. Ngayon, kung totoo po tayong umiibig sa ating Diyos, dapat ang pag-ibig ng Diyos ay siya mag-sentro ng ating pag-ibig. Amen? Yan po ang dapat. Kung sinasabi natin totoo na inibig po natin ang ating Diyos, ang pag-ibig ng Diyos ay siya mag-sentro ng ating pong pag-ibig. At kapag ang pag-ibig ng Diyos ang pinakasentro ng ating pag-ibig, ang Diyos po ay matutuwa sa atin. Amen? Matutuwa po siya. Ngayon, ang pang-apat na paraan, kung paano pa natin may papayag o may papakita ang pag-ibig natin sa ating Diyos, kung tinutupad po natin ang Kanyang mga utos. Mahalaga po ang pagtupad sa utos ng Diyos upang makita po natin, upang malaman natin na talagang iniibig natin ang ating Diyos na ang buong puso, kaluluwa, lakas at ng buong pag-iisip. Ngayon, 1 John chapter 5 verse 3. 1 John chapter 5 verse 3. Ang sabi po diyan, sapagkat ang tunay na umiibig sa Diyos ay yung tumutupad sa Kanyang mga utos. Sino daw po ang tunay na umiibig sa Diyos? Yung mga tumutupad sa Kanyang mga utos. At hindi naman mahirap sundin ang utos ng Diyos. Ano po? Nakalagay dyan. Ngayon, kung sinasabi po natin, iniibig natin ang ating Diyos, kailangan mapatunayan po natin ito sa pamagitan ng ating pagtupad sa Kanyang mga utos. Amen? Kailangan mapatunayan po natin. Ngayon, kung hindi, ang pag-ibig natin sa Diyos po ay huwad. Huwad ang pag-ibig po natin sa Diyos. Peke, plastic. Kapag peke o plastic ang pag-ibig natin sa Diyos, hindi lalago ang ating pag-ibig. Amen? Kailangan po, ang pag-ibig po natin sa ating Diyos, kailangan po ay mapatunayan natin sa pamagitan ng pagtupad sa Kanyang mga utos. Ngayon, tanong ko, mahirap bang sundin ang utos ng Diyos? Mahirap sundin? Malinaw po sa aking binasa kanina na hindi mahirap sundin ang utos ng Diyos. Malinaw po yan. Hindi po mahirap sundin ang utos ng Diyos. Lalo-lalo na kung iibigin natin siya ng buong puso, buong lakas at buong pag-iisip at ng ating buong lakas, pag-iisip, kaluluwa. Yan. Ngayon, kapag tinutupad po natin ang utos ng Diyos, naibigin siya ng buong puso, buong kaluluwa, buong lakas at buong pag-iisip, ang pag-ibig natin sa ating Diyos ay hindi peke. Amen? Hindi po tunay. Hindi po peke, hindi po huwad ang pag-ibig natin sa ating Diyos, kundi ito po ay tunay na pag-ibig. Amen? Tunay na pag-ibig po. Ngayon, kapag tinutupad po natin ang utos ng Diyos, tiyak, ang Diyos din po ay matutuwa po sa atin. Amen? Tuwang-tuwa ang ating Diyos kapag tinutupad po natin ang Kanyang mga utos. Na kailangan po natin talaga tinutupad natin ang Kanyang mga utos. Ito, ang panglima. Ito po. Ang panglimang paraan, kung paano natin may papahayag o may papakita ang pag-ibig natin sa Diyos kapag nananatiling buhay at naniningas yung pag-ibig po natin sa ating Diyos. Kapag buhay,
at nananatiling naniningas ang pag-ibig natin sa ating Diyos. Sabi ko, ibig sabihin ng naniningas? Naniningas. Nag-aalab. Nag-uumapoy. Yun. Nag-uumapoy na pag-ibig. Maalab na pag-ibig. Yun ang gusto ng ating Panginoon Hesus. Nananatiling buhay at maalab, maapoy, maningas ang ating pag-ibig sa Kanya. Magagawa po ba natin yun? Yun ang nais ng Diyos. Yun po ang nais ng Diyos sa atin. So, bakit po nais ng Diyos na maging maningas, manatiling buhay at maningas ang pag-ibig po natin sa Kanya? Bakit? Bakit kaya nais ng Diyos na manatiling buhay at maningas ang pag-ibig natin sa Kanya? Yun. Tingnan po natin na sinasabi ng ating Panginoon Jesus sa Matthew chapter 24, verse 12. Matthew chapter 24, verse 12. Tingnan po natin. Ang sabi po dyan ng ating Panginoon Jesus, ang kasama ay lalaganap, anupat manlalamig ang marami. Malinaw po na ang kasamaan po ay lalaganap. Nakikita naman po natin yun. Sa panahon po natin yun, di ba? Laganap na kasamaan, amen? Nakita po natin yan. Wala na tayong, sabi nga, wala na tayong may tatanggip pa dyan. At hayag na hayag sa kapanuhunan po natin na ang kasamaan ay lumalaganap. At yan po ang magiging dahilan, maaaring ang pag-ibig po natin sa ating Diyos ay lumamig. Amen? Yan po maaaring dahilan. Kaya mismo ang ating Panginoon Kristo po ang nagsasabing, lalaganap ang kasamaan, anupat, manlalamig ang pag-ibig ng marami. Una ba, huwag mangyari po sa atin to. Amen? Huwag po mangyari. Ngayon, paano po natin may iwasan lumamig ang pag-ibig natin sa ating Diyos? Paano po natin may iwasan? Kailangan maiwasan po natin yan. Kasi kung hindi, malalamig po ang ating pag-ibig sa ating Diyos. Ito po ang dapat natin gawin. Una, kailangan palagi po tayong nananalangin. Amen? O sino po sa inyo rito ang palaging nanalangin? Yan po yung utos sa atin sa 1 Thessalonians chapter 5, verse 17. No? Manalangin kayo walang patid, manalangin kayo lagi. Yan po ang utos sa atin. Kaya kailangan, dapat tayo po ay laging nananalangin upang hindi malamig ang ating pag-ibig sa Diyos. Amen? Yan po ang dapat po natin gawin. Pangalawa, palagi tayong nagbabasa ng salita ng Diyos. Yan. Sino po sa inyo dito ang palagi nagbabasa ng salita ng Diyos? Sino po rito ang laging binabasa ang devotion na pinasa sa inyo ni Sister Reggie? Taas ang kamay. Yung mga nakatanggap. Yan. Isa po sa pinakamahalaga. Para hindi po lumamig ang ating pag-ibig sa Diyos, tayo po ay laging nagbabasa ng salita ng Diyos sapagkat ang salita ng Diyos, yan po ay nakakaaliw. Amen? Nakakaaliw po yan. Nakakapagpaligaya ang salita ng Diyos. Bakit? Diyan po natin makikita ang mga magandang pangako ng Diyos sa buhay po natin. At diyan din po natin makita kung ano ang mga bagay na dapat nating alisin sa ating buhay. Amen? Ang Biblia, diyan po natin makikita ang buong pagkatao natin. Diyan po natin makikita. Kung mabasahin po natin ang Biblia, makita po natin kung sino tayo sa harapan ng Diyos. Kaya napakahalaga po na tayo po ay laging nagbabasa ng Bible. Sino sa inyo dito may Bible sa bahay? Lahat po tayo kaya? Ngayon, kasi kung wala, at meron kayong cellphone, ibenta nyo yung cellphone, bumili kayo ng Bible. Sigurado, pag meron kayong Bible sa bahay, yung cellphone nyo magiging iPhone. Kung mumurahin lang yung kanyo. Kasi doon nyo makikita kung paano giginhawa ang ating buhay. Amen? Sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Kaya, ang payo ko, kung wala kayong Bible, ibenta nyo yung cellphone nyo. Ako, hindi ako gumagamit ng cellphone sa pagbabasa ng Bible. Ang gusto ko, laging ito. Lagi pong dala ito. Ayoko ng cellphone. Kaya mahalaga po na meron tayong Bible sa ating tahanan. Lagi natin, kung meron tayong ganitong kalaki o may packet, dalhin po natin araw-araw para lagi po natin nababasa. At ang pangatlo, ito po. Ito po, kung tayo po ay palaging sumisimba tuwing araw ng linggo kasama ang ating mga kapatid sa pananampalataya. Sino po rito sa inyo ang palaging sumasamba tuwing linggo? Yun. Thank you, Lord. At mayroon din naman pala. Amen? Kaya mahalaga po yan na tayo po ay laging sumisimba tuwing araw ng linggo kasama ng ating mga kapatid sa pananampalataya. Bakit? Bakit po kailangan palagi natin
palagi natin kasama ang ating mga kapatid sa pananampalataya, sapagkat sa pamagitan ng pagsasama-sama natin, sa pamagitan ng ating pagtitipon-tipon, diyan tayo nagpapalakasan. Amen? Kasi yan po ang layunin ng ating pagsabang, ating pagtitipon-tipon, para tayo ay magpalakasan sa isa't isa. Amen? Para hindi lumamig yung ating pag-ibig sa Diyos. Amen? Yan po, napakahalaga po niyan. Ngayon, ito po, isa pa. Kung tayo po ay humahayo upang ipangaral ang salita ng Diyos. Amen? Napakahalaga po kapag tayo po ay humahayo. Kapag tayo po ay nangangaral ng salita ng Diyos. Bakit po? Sapagkat ang pag-ibig ng Diyos sa atin, ang pag-ibig natin sa Diyos, yan po ay mananatili. Amen? Diyan po natin may papakita na talagang iniibig natin ang Diyos kung tayo po ay humahayo. Amen? Hindi ko naman sinasabing, hindi ko naman kayo pinipilit kung sino lang may gusto. No po? Pero mas gusto ng ating Diyos na tayo humahayo sapagkat inuutos yan ng ating Diyos. Amen? Inuutos yan. Kung babasahin po natin ang Bible, 5 beses binanggit ang salitang paghayo. From Matthew, Lucas, Mark, John, Acts, diyan po sila sabing, humayo kayo, humayo kayo, humayo kayo. At meron pa sa John 16, meron pa yan. Kaya napakalaga na po tayo ay humahayo. Ano po ba yung humahayo? Pumupunta tayo sa ibang lugar o sa ating mga kapitbahay, sa ating kapaligiran upang mag-share ng words of God sa kanila. Amen? Napakahulugan. Kasi kapag ginagawa po natin yan, hindi po malalamig yung ating pag-ibig sa ating Diyos. Hindi po yan. At kailangan po maging masipag tayo sa gawain ng Panginoon. Maging masipag po tayo sa pagdalo. Kung meron po tayong dito, meron po tayong meron tayong sinasabing nakabahagi sa iglesia to, no? Tayo po bilang manggagawa, maging masipag po tayo. Amen? Diyan, sapagkat diyan din po natin may mapapakita na talagang iniibig natin ang Diyos at hindi po manghihina o hindi manlalamig yung ating pag-ibig sa ating Diyos. Yun. Kapag ginawa po natin ang lahat ng bagay na ito, mananatin buhay at maningas ang ating pag-ibig sa ating Diyos. Ano po? Ewan ko lang nga po. Hindi naman ako nagsasalita parang tapos eh. Umidad ako ng ganito, 75. Nakakatayo pa rin ako. Ano po? Nagagawa ko pang humayo. Tuwing Sabado, ay nakakatuwa. Nakakatuwa. Kami po ay sama-sama. Yan. Nina, sister. Yun. Yan. Kayo na bala magsabi kasi nalilimutan ko eh. No, maraming medyo kasi. No? Meron pong tatlo o 2 group yan na ginagawa ang humayo upang ipangaral ang salita ng Diyos. Napakasarap po. Kaya sa buhay ko po, naging totoo na sa aking buhay yung paghayo, kahit yung pagmimisyon. Bakit po? Kasi diyan ko naramdaman na lalong lumalakas ang pag-ibig ko sa Diyos. Hindi nanghihina, no? Hindi nalalamig. Naranasan ko na po yan, naranas ko na. Lalo na yung pagsimba, tanong niyo sa misis ko, galit ako kapag late. Ayoko nang nalilate. Ang gusto ko, laging nasa oras ang pagdalo ko. Maging sa pagbabasa po ng Bible, may sarili ako silid para walang magulo. Ha? Para sa aking pag-aaral, sa paggagawa ng mensahe, tahimik ako. Kahit sa pananalangin, gusto ko nag-iisa ako. At kasi sabi sa Bible, pumasok ka sa iyong silid, sara mo yung pinto at manalangin ka sa ama mong hindi nakikita. Amen? At ang Diyos ang magbibigay ng ganti para sa iyo. Napakasarap po gawin ng mga bagay na yan. Tanda po natin, kapag ginagawa po natin lahat yan, ang ating pag-ibig sa Diyos ay hindi manlalamig, bagkos ito po ay mananatiling mainit, nananatiling naginigas yung pag-ibig po natin sa ating Diyos. Ayan po ba? Yan po ang dapat po natin gawin. Ito po ang pinakahuli. Yung pang-anim. Kung paano natin maipapahayag o maipapakita ang pag-ibig po natin sa ating Diyos. Kapag iniibig, ito po sa pamagitan ng pag-ibig natin sa ating kapwa. Tulad ng pag-ibig natin sa ating sarili. Kailangan iniibig po natin ang ating kapwa. Gaya ng
pag-ibig natin sa ating sarili. Mark chapter 12, verse 31. Tingnan po natin yung sinasabi sa Mark chapter 12, verse 31. Sabi po dyan ng ating Panginoon Hesus Kristo, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Po, dapat nating malaman na ang pag-ibig sa Diyos at ang pag-ibig sa kapwa ay iisang utos. Iisang utos po ang pag-ibig sa Diyos at ang pag-ibig sa kapwa ay iisang utos. Ang pag-ibig po ay hindi nagtatapos sa pag-ibig lamang sa ating Diyos. Hindi po nagtatapos. May karugtong yan. Ano po ang karugtong? Ibigin mo ang iyong kapwa. Yun ang karugtong niya. Kaya, ang pag-ibig sa Diyos at ang pag-ibig sa kapwa ay hindi pwedeng paghiwalayin. Kung sinasabi natin, iniibig natin ang Diyos, dapat iniibig din natin ang ating kapwa. Diba? Kung iniibig natin ang ating kapwa, dapat iniibig natin ang Diyos. Kung hindi, peke, ang ating pag-ibig, hindi totoo ang pag-ibig natin. Amen? Kaya kailangan maging totoo ang pag-ibig natin, kailangan parehas po iniibig yan, sabay. Hindi pwedeng paghiwalayin. Iisang utos po yan. Kaya napakahalaga po yan. Ngayon, kailangan po laging magkasama ang dalawang ito. Kaya sabi ko, kung iniibig natin ang Diyos, ibigin din po natin ang ating kapwa. Kung iniibig natin ang ating kapwa, ibigin din po natin ang ating Diyos. Ngayon, sino po ang ating kapwa? Ang tanong. Ito, sino po ang ating kapwa? Ang ating kapwa ay yung mga taong nilikang kalarawan ng Diyos. Sila po ang ating kapwa. Sila ang mga taong nangangailangan ng ating pag-ibig. Amen? Bakit to? Sila naman ay nilikha rin ng Diyos na kawangis niya. Amen po ba? Tulad natin. Tayo po ay nilikha ng Diyos na kawangis niya. Kaya yung mga taong nilikha ng Diyos na kawangis niya, yung ating kapwa yan, yun po ang nangangailangan ng pag-ibig natin sa Kanya. Kailangan ipadama natin yung pag-ibig natin sa kanila. Amen? Ibigin po natin sila. Yun po, napagkat po ay utos ng Diyos. Tandaan po natin, sila yung mga taong nangangailangan ng pag-ibig. Kaya, ang dapat natin gawin, ibigin po natin sila. Kung ayaw nila tayo ibigin pa rin natin sila. Amen? Kung ayaw tayo nila ibigin pa rin natin sila. Ngayon, kung inaalimura tayo na ating kapwa, huwag na tayo magtaka. Dahil baka inaalimura din natin sila. Hindi na natin aasahan na ibigin natin ang ating kapwa kung inaalimura natin sila. Amen? Ngayon, ito po. Santiago chapter 3, verse 8 and 10. Tingnan po natin. Ito, sabi dito sa Santiago, James chapter 3, verse 8 hanggang 10. Ngunit, walang makakasupil sa dila. Ito'y napakasama at walang tigil. Puno ng kamandag na nakakamatay. Ito ang ginagamit natin sa pagpupuri sa ating Panginoon at ito rin ang ginagamit natin sa pag-aalimura. Ano po ba ibig sabihin ng pag-aalimura? Sa ibang salita, pag-aalimura? Paghamak? Yun. Pag ano? Pagmamaliit. Palagi ko, mas maganda, nilalait. Amen? Nilalait. Inaalimura o nilalait. Ganyan. Sabi, ito ang ginagamit natin sa pagpupuri sa ating Panginoon at Ama, at ito rin ang ginagamit natin sa pag-aalimura o sa paglalait sa tao na nilalang na kalarawan ng Diyos. Sa isang bibig nanggagaling ang pagpupuri, pag-aalimura. Hindi ito dapat mangyari, mga kapatid. Amen? Hindi po dapat mangyari na meron tayong bibig na ginagamit natin sa ating pagpupuri sa ating Diyos at meron tayong dila na ginagamit natin sa pag-aalimura o sa paglalait sa ating pong kapwa. Na po, hindi po natin dapat yan. Ginagawa po natin. Ngayon, ilan po ang dila natin? Isa. Amen? Isa po ang dila natin. Bakit yung iba may 2 dila? Ano po? May 2 dila.
Di lang ginagamit sa panlalait, di lang ginagamit sa pagpupuri sa ating Diyos Ama. Dapat sa ating mga manampalataya, meron lamang tayo isang dila. Amen? Di lang ginagamit natin sa ating pagpupuri at pagsamba sa ating Diyos na buhay. Kaya ako po'y naniniwala na wala po dito na meron dalawang dila. Amen? Lahat po tayo isang dila. Amen? Lahat po tayo isang dila. Yan. Ang tanong, ito yung pangalawang tanong ko. Doon sa sinabi kong iikot ang ating pag-aaral sa dalawang tanong. Ito yung pangalawa. Paano natin may papayag o may papakita ang pag-ibig natin sa ating Diyos, ay sa ating kapwa? Ngayon, ito po ang dapat natin gawin. Ang dapat po natin gawin, ibig natin sila ng tulad ng ating sarili. Doon natin may papayag yung pag-ibig natin sa ating kapwa kapag iniibig natin sila ng gaya ng ating sarili. Ngayon, kung sinasabi po natin iniibig natin ang ating kapwa, gaya ng pag-ibig natin sa ating sarili, hindi natin sila lalaitin. Amen? Hindi natin sila lalaitin, hindi natin sila pag-iimbutan, hindi natin sila papatayin kung sila man ay may nagawang kasalanan sa atin. Hindi tayo magkakaroon ng ugnayan o ugnayan sexual na pagtalik sa ibang tao maliban sa sarili nating asawa. Na po, ipakikapid, kasi kasama po sa puutos yan, di ba? Yan. Tapos, at kung may nagugutom, ano dapat gawin sa ating kapang nagugutom? Pakainin. Kung nauuwaw, painumin. Ayan. Kung may nangangailangan ng tulong, tulungan. Kung may gusto mong utang, kung may gusto mong utang, buwasan. Wala sa budget ko ang utang. Ganoon. Kung wala naman talaga, di sabihin nyo, wala naman sa budget ko, di ba? Oh. Ngayon, kung meron naman, magpautang. Huwag nyo nang asahan na babayaran. Pero doon naman sa mga nangutang, asahan nyo, nababayaran nyo. Dahil, di ba? Oh, yun naman ang utos, di ba? Dapat, kung ano ang inutang, siya ring kabayaran. Kung ang inutang mo ay 500, 500 lang, huwag 5,600, di ba? Oh, malinaw po sa salita ng Diyos, meron po yan. Kaya wag po tayo maging madamot. Amen? Wag po tayo maging madamot. No? Mas maganda po yung nagpapautang. Kasi kapag tayo po ay marunong pautang, dito nagpapatunay na tayo po ay maraming pera. Amen? Bakit? Ang sabi po sa salita ng Diyos, hindi na, kapag sinusunod nyo ang utos sa Diyos, kayo ay, gaganda ang buhay. Hindi na kayo ang mangutang, kundi kayo pa ang magpapautang. Malinaw po yan. Sa Deuteronomy, mababasa po natin, Deuteronomy chapter 28. Mababasa po natin yan. Yan. Kaya matuto po tayo, no? Na marunong magpautang. Kung merong ipapautang, ay paano naman kung wala? Ikaw pa naman ang mangungutang sa iba? Wag naman. Hindi mo ba? Wag po natin gagawin yun. Sabi nga, be wise like a serpent. Amen? Kailan matuto rin po tayo. Pero kung talagang meron naman, bakit naman hindi natin dapat gawin? Ay, yun ang nais na Diyos. Yun ang gusto ng Diyos na dapat po natin gawin. At higit sa lahat, ito po. Ipakita po natin sa kanila, sa ating kapwa, ang kagandahang asal. At maging mahabagin tayo tulad ng ating Diyos amang nasa langit. Dahil sa mga ganyang pamamaraan, diyan po natin mapapatunayan na talagang iniibig po natin ang ating kapwa gaya ng ating sarili. Ngayon, sino po sa inyo? Yan, may 5 minuto pa, no? Aba, hindi lang. Sino po sa inyo may pagmamahal sa mga taong nasa inyong kapaligiran? Taas mo kamay, mga may pagmamahal o may pag-ibig sa mga taong nasa inyong kapaligiran. Taas mo kamay. Lahat, kapaligiran, no? Kapaligiran. Yan. Yan to. Kung kayo po ay may pagmamahal sa mga taong nasa inyong kapaligiran, ano po dapat yung gawin? Ito ang dapat yung gawin. Pinakamahalagang dapat po natin gawin. Gawin po nating lighthouse of prayer ang ating tahanan. Gawin po natin lighthouse of prayer ang ating tahanan. Para maipakita natin na talagang mahal natin sila. Ano po yung lighthouse of prayer? Ano po ibig sabihin? Nakakita ba kayo ng parola? Yung parola, nakikita nyo sa tabing dagat, sa may bataan, na sa gabi umiikot, no? para senyales Diyos sa kunyon sa aeroplano, no? Kung saan.
Yun po, gawin po natin lighthouse of prayer. Tulad doon, lighthouse of prayer ang ating tahanan. Ano po ang dapat natin gawin? Kapag naging lighthouse of prayer ang ating tahanan, wala po tayong gagawin sa pagising po natin sa umaga, ipanalangin natin sila. Lahat ng ating mga kapitbahay, lahat ng mga taong nasa kapiligiran po natin, ipag-pray po natin sila. No? Pinakamaganda ko. Yan po ipagpapakita ng pagmamahal natin sa kanila sapagkat ang gagawin po natin, ang prayer natin ay puro blessing. Lord, pagpalaan niyo po sila, nawa dumating sa kanilang kaligtasan. Gawin po natin yan araw-araw. Kung talaga sinasabi natin, mahal natin ang mga taong nasa ating kapaligiran. Amen po ba? Yun ang sinasabi, lighthouse of prayer. Maging lighthouse of prayer natin yung ating mga tahanan. Sabi ko nga, wala pa tayong ibang gagawin kundi ipanalangin ang lahat ng mga taong nakatira sa ating pong kapaligiran. Amen? Ito, sa akin po pagtatapos, bilang conclusion. Ito po, mahalagang malaman po natin na mayroon pong mahalagang supresang inilaan ng Diyos sa lahat ng mga umiibig sa Kanya ng buong puso, buong kaluluwa, buong lakas at pag-iisip, at sa lahat ng mga umiibig sa ating kapwa, gaya ng pag-ibig natin sa ating sarili. Ito po, mayroon pong dalawang supresa. Una, kaligtasan at buhay na walang hanggan. Amen? Yan po ang supresang inilaan natin Diyos. Kapag iniibig po natin siya ng buong puso, buong kaluluwa, buong lakas at pag-iisip, at iniibig natin ang ating kapwa gaya ng ating sarili. Amen po ba? God bless po sa ating lahat. Naway pinagpala po tayo ng salita ng Diyos. Amen?